Malawak ang mundo. Yan siguro ang dahilan ng pagdami ng mga overseas Filipino workers o OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Sila ay kinikilala at ikinarangal ng ating bansa bilang mga bagong bayani ng bayan. At marahil ang pinakamainam na produktong pang-export ng bansa. Napag-remit sila ng bilyong-bilyong dolyar na nakakatulong para mapanatiling maunlad ang pamumuhay ng kanilang pamilya at ang ekonomiya ng bansa. Ngunit, ang masaklap dito, may mataas na posibilidad na pagkakawatak-watak ng ilang pamilya, pagkawasak ng tahanan, at miserableng pamumuhay. Hindi lang iyon ang ikinakaharap na problema ng mga OFW. Karamihan pa sa kanila ay hindi pinapasweldo, minamaltrato ng kanilang mga amo, kinagahasa, hindi tinuturing na tao, at marami pang iba. Gustuhin man nilang umalis at bumalik sa ating bansa ay wala silang magawa dahil karamihan ay ikinukulong ng kanilang amo na parang hayop para hindi makatakas. Makapagsumbong man sila sa Philippine Embassy ng bansang kanilang tinutuluyan ay madalas silang hindi natutulungan sapagkat marami sa kanila ay walang papeles at walang budget ang gobyerno upang mabigyan sila ng tulong. May mga sinuwerte at nakabalik ng Pilipinas. Ngunit ang karamihan ay naiwan at lalong napapahirapan. Subalit, ano pa man ang maging kapalaran nila sa pakikibaka sa mga hamon ng pandarayuhan at paninilbihan sa lupang banyaga, ang mga OFWs ay tunay ngayong bayani, tinataya at isinusugal ang lahat upang makamit ang maganda at maginhawang buhay para sa kanilang pamilya. Kakayanin ko kaya kung mawali ako sa aking pamilya? Kakayanin ko kaya ang mga ginawa nitong mga bagong bayani na ito? Ano nga ba? Magandang gabi kabayan, ako po si Benicio Gonzales at ito po ang nag-iimbento sa programang ito, ang mga abusado at manloloko. Hindi natin kayo tatantanan. Ngayong gabi, kabayan, susubaybayan po natin ang kwento ng dalawang OFW sa Middle East. Nasagap po namin ang balita ng dalawang OFW na minamaltrato po ng kanilang amo. Salamat sa pagtutulungan na nag-iimbento at ang Philippine Embassy. Nagawa po namin sa bibig ng mga kawawang OFW sa itatagod natin nilang pangalang Emily at Rose. Sa kanilang napakalupit na amo. Diyos ko po, mas masahol ka sa hayop ang pagtato ng amo nilang amo. Tila walang puso. Ngayon po ay nasa Pilipinas na sila kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ito po ang kanilang kwento. Pasintabi lang po sa mga kumakain dyan. Medyo masela lang namin papalabas sa inyo. Kailan ka nagsimula magtrabaho abroad? Bale, nagsimula po ako magtrabaho, 1995. Tapos, yung una kong trabaho na sa Saudi, 10 po kaming
mga katulong. Tapos, nakakalungkot din kasi hindi naman kami nababayaran buwan-buwan. Mahirap talaga yung buhay doon. Ate, may pamilya ka ba? Opo, 2 po yung anak ko. Tapos nung pinanganak ko yung una kong yung panganay, iniwan po ako ng asawa ko eh. Ganun talaga eh, mahirap talaga yung buhay at hindi ko sila nabibilhan ng gamit sapat. Kahit gusto ko pa man na mahal ko yung mga anak ko. Halos sa isang buwan, napapadala ko sobrang konti at hindi yan sapat sa pag-aaral nila. Paano ka ba ate nakapasok dun sa Saudi? Ayun po, meron akong kaibigan na pinakita niya na kung gusto ko daw magtrabaho abroad. Siyempre, isipin mo, malaki sweldo, matutulungan mo mga anak ko, tapos iniwan pa po ako ng asawa ko. Kaya talagang pinasukan ko na, yan, tinulungan niya lang ako na ayusin yung papeles. Ate, dun sa ibang bansa, yung pinuntahan mo, legal ka ba doon? Yun lang po ate, hindi po ako legal. Kaya pagkatapos ng 3 taon, kinailangan ko nang bumalik sa bansa. Ano bang ginagawa mo ngayon ate? Habang wala kang trabaho? Parte po ako ng ahensya, tapos pansamantalang na mamasok bilang katulong. Pag meron ulit na magsabi na may trabaho sa ibang bansa, hindi talaga ako mag-aalin lang kasi yung mga anak ko naman kailangan po ng pang-tustos sa paaralan. Kaya kailangan ko magtrabaho. Kamusta naman yung buhay sa ibang bansa? Kadalasan, malungkot. Nalalayo ka sa pamilya mo. Siyempre, naisip ko lagi yung mga anak ko. Minsan, hindi din ganun kabait po yung mga amo. Lalo na pag mga foreigner po. Pero kailangan yung pera. Yun lang naiisip ko para lang mapaaral mga anak ko. Yung pera na nakukuha namin, konti lang din. Madalas, napupunta din sa ahensya. Tapos yung maiipon namin, hindi din sapat. Kahit naman maghanap ako ng ibang trabaho, mahirap din. Di rin kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Second year high school lang po. Yun, kaya yung naisip ko na lang gawin sa Pilipinas, mamasok ng katulong. Ate, kamusta naman yung karanasan mo sa ibang bansa? Ayun, parang meron bang mga ilang beses na nasaktan ka ng amo mo o may sinabing mga salita na hindi naman maganda? Hindi naman po araw-araw na nasasaktan po kami. Pero talagang may mga ilang beses na grabe rin yung trato sa amin. Dahil lang po sa simpleng bagay na hindi po namin nalinisan yung banyo na maayos o yung pagluluto ko po. Siyempre, minsan hindi ko naman lagi alam dahil nga nasa ibang bansa, tas foreigner yung pinaglulutuan mo. May isang beses, pinaghalo-halo po nila yung bang mga pagkain nila. Mas masahol pa po sa pagkain ng aso. Yun, mahirap talaga. Pero kahit po ganun, tinitiis lang po namin para sa mga anak namin. Basta trabaho. You! Why is the house so messy, huh? Stupid Filipina? Look at this. So messy. Look at the house. Stupid. Good for nothing, huh? Can't even clean the house, huh? What do you think you are, huh? A princess here? You're stupid? You don't know anything? Can't even clean the house? What am I giving you here for, huh? Stupid! 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 Huh? 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 You eat this, huh? 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 Huh?
messy! Oh my God! What are my clothes doing here? Stupid Filipina! Where are you? Come here! Look at this toilet! Can you even clean that? Can you flush it? See? Stupid! And look at this, my clothes! Look! I haven't even washed them. I will not give you any salary, yeah? You have no salary, yeah? I will not feed you, I will not let you drink water, you will not sleep, you will just clean everything here in the house, okay? Stupid you, stupid! Ah! Stupid Filipina! Where's my food? Stupid. Can't even put the utensils right. Are you supposed to put it inside the plate? Supposed to be outside the plate. Stupid. Get away. Filipina. What are you looking at? Ha! Don't look. I'm eating. What's this garbage, huh? Does it even taste right? What's this? Food? Stupid, that's not food. Disgusting. Huh? Stupid, you want to eat this? Want to eat this? No, you will not eat this. It's meat. It's expensive. You should not eat. Stupid. Sir, I'm hungry. I haven't eaten for dinner. What? Should I even feed you? You can't even clean the house. You can't even cook food. What are you good for, huh? Stupid. Stupid. Where you get your food? Stay there. There. Eat. Eat, stupid Filipina. Eat that.